Okay, guys, another content na naman po tayo ngayon. And for today's content, nandito po tayo ngayon sa Armscor Shooting Range. At tingnan po natin kung paano po nila i-ballistic yung mga firearm. So tingnan natin, try natin intindihin yung step by step procedure na ginagawa mo nila kung paano po nila binabalistic. Especially itong shotgun. So, bakit nga ba nila binabalistic yung isang firearm? So, binabalistic po nila isang firearm para sa gano'n na malagyan nila ng markings yung bawat barrel na nakaregister sa krame through serial number. Para sa gano'n na mayroon silang centralized database na lahat ng mga serial number, markings ng mga barrel na nakaregister dito sa ating bansa, matitrace nila just in case mayroon silang iniimbestigahan, let's say yung krimen, yung mga indiscriminate firing. Ayan, para madali po nilang malocate yung isang firearm. So yan po yung pinaka main reason bakit po nila binabalistic yung ating mga firearms. Okay, so ganito po sila magbalistic ng shotgun. So yung shotgun po ay nakalagay po sa karton at sa karton na yun ay nakalagay po yung information ng firearm na yun. At doon sa loob ng karton na yun, nandun po yung barrel at kasama po yung parang sobre. Na yung sobre na yon ay doon po nila ilalagay yung mga cartridge or yung basyon na mapupulot po nila. At sa sobre na yun nakalagay po yung information kung anong caliber, anong model, anong type ng barrel. At importante dyan yung serial number at yung identifying marks, tag number at yung address kung saan po sila nagsagawa ng ballistic. So ang mangyayari po dyan ay yung bala po ng shotgun na ipuputok po nila ng 3 beses at yung mga bala na yun na tatlo dun sa shotgun ay nilagyan na po nila ng markings. Ayan, so pag naiputok po nila ng 3 beses, mayroon pong designated person na nagpupulot po ng cartridge at nilalagay niya po dun sa sobre. Then pag natapos na po, nailagay na po sa sobre yung mga 3 basyo, dadalhin naman nila, mayroon naman isang mga group of people na magre-receive dun sa sobre na yon at sila naman na mayroon silang record na sinusulat at dadalhin po nila yon sa krame just to identify at i-mark na nila yon at ipapasok na po nila sa kanilang database for the record. Guys, magandang araw po sa ating lahat at nandito po tayo sa Armscor Shooting Range. Kasama po natin si Sir. Sir, pakilala po sila sa ating mga viewers. Ako po yung Police Staff Sergeant Delvin Lumibaw ng Camp Crami sa Forensic Group. Ayan. Sa Firearms Identification Division. Ayan. Good morning, Sir. Sir, ayan, i-share niyo sa atin yung information kung paano po magbalistic ng pistol. Sige, go ahead, Sir. Una po, titingnan niyo po titingnan niyo po yung dito yung sa serial number po, ito po. Kung nakikita nyo po ito. Tapos yung sa bala po, sa pag ng standard, yung sa magmamarka po kayo ng 4 na piraso, lalagyan nyo po ng yung sa plus 2 digit po. Alam mo ito? Diba? 26. Opo. Plus 2 digit po ng serial number. Po dito ng yung T-26-1. 4 po yun sa dito sa pistol po. Ilan po ipuputok sa pistol, Sir? 4 po. 4 po. Sa yung puputok namin po ito sa tube at saka or doon sa water tank po na tinatawag po. Saan po pinuputok yun, Sir? Sa firing range din po o sa... Meron din po sa firing range, yung sa may bullet recovery tube po. Pero mostly nagpuputok po kayo sa loob ng firing range o doon po sa loob ng krame? Doon mismo sa loob ng krame. Minsan meron din po dito sa may arms kit po. Okay po. Oo. Sir, yung bala po, paano po natin tinatatakan yun? Yung sinabi niyo po kaninang last 2 digit po yun, paano po natin tinatatakan siya? Ano po yung, through... Ito po. Okay. Stylus po. Oo. So, sinusulatan nyo lang po siya, Sir? Pwede po natin ipakita, Sir, kung paano po natin siya sinusulatan. Bigyan ko pa yung sample. Parang ito po. Lalagyan po natin ng T dito. Halimbawa ito. 26-1. Tapos dito naman po sa sa may part cartridge niya T-26-1. Ano po? Ayan, okay. Ito po yung standard na kinukuha po natin pag nagbabalistic po tayo. So itong ballpen po, hindi po ba basta-basta ballpen po ito? Hindi Parang po. ano po siya?
Ano po tawag dito sir? Stylus po. Stylus. Pang markings po. Pang markings ng Ayan po. parantingga. Ayan. Para in case na ano po, yung halimbawa may nangyari sa krimen, yun po yung sinasubmit po natin dun sa ano. So binabalastik po pag pistol po, yung head saka yung basyo po, yung cartridge yung kukunin po. Ayan. Kita nyo na po yung market. Oo. Tapos nire-record nyo na po siya. No? Ito po yung kinukuha po namin pag bago kuha ng records ng baril. Ito po. Sample natin po sa shotgun. Oo. Sa 20 cellphone. Opo. So paano naman po sa shotgun sir? Bali ang kukuha na lang, kasi sa pistol po nabanggit niyo po kanina, kinukuha na po siya ng head saka yung basyo. Pagka shotgun naman po, ano? Ito po yung sa shell po niya. Ito po yung kinukuha po dito. Bali tatlo lang po sa shotgun. Okay po. So sa shotgun po, tatlo lang po ipuputok tapos kuhanan po yung shell. So ang tinitingnan po ditong ballistic, yung sa serial number. Serial number, paano po yung bala sir? Paano po natin ma-identify na... Ito po, yung lalagyan po, alam po parang yung ginawa ko kanina. Oo. Ay, okay po, tapos nilalagyan din po dito. Ito yun. Okay. Opo, oo. Ito, 18-1. Oo. Tapos ito, 18-2. Tapos 18-3. Opo. Ito po, pangalan po nung may-ari, ano, sir? Ito na po yung pangalan ng may-ari na bumili ng baril. Hindi, wala pa po. Wala pa po. So, ballistic pa lang po yan. Standard pa lang. Wala pong pangalan ng may-ari po dyan. Ano, basta tinitingnan pa po. Okay po. So, sa shotgun po, 3. Sa pistol, 4 po. Ano? Ayan, oh. Any additional information po, sir? Pagka naputok na po dyan, nilalagay po dyan sa box na yan, saka po nire-record na po sa database. Opo. Kasi ito po yung standard po natin na ano. Yung tinatawag po, standard. So, ganun din po yung shotgun, sir. Kasi yung pistol, pwede po kayo pumutok sa loob ng rami at pwede rin po kayong pumutok sa mga firing range. Ayan, oo. So, sir, salamat po sa pagpabulak ng... bago po tayo magtapos, sir, baka may gusto po tayo shoutout sa mga kilala po natin. Okay na po. Ayan. Sir, salamat po sa pagpabulak ng ating vlog interview. Opo. Thank you.